Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Silvino. Walang eksaktong taon. Mina, Iloilo. Isa ang lugar namin sa may pinakamaraming aswang noong mga nagdaang panahon. Ang Mina, na isa sa pinagmumula ng lahat ng kasamaan, na siya namang tahanan ng mga naging bantog na nilalang na naging tanyag sa pagkain ng karne ng tao. Hindi ko na sila papangalanan. Kilala niyo naman sila dahil nababahagi na sila sa mga pelikula. Itong mga panahong ito, kabilang si Silvino sa grupo ng mga antingerong sumusupil sa mga nilalang na naninirahan sa lugar ng Mina at sa mga karatig lupain. Binubuo ng 7 antingero ang grupo nila. Bawat isa sa kanila may mga bukod tanging abilidad. Marami na rin silang pinagsamahan, kaya alam na nila ang kapasidad ng bawat miyembro. Marami ang naghahangad na sumali sa kanilang grupo, pero hindi nila yon pinauunlakan, gawa ng hindi umaabot sa kanilang ekspektasyon ang kakayahan ng mga ito. Ayon sa pinuno nila Silvino na si Agor, mamamatay lang ang mga taong yon kung papaunlakan nila ito, dala lang ng kabutihang loob. Ang mga hinahanap kasi nilang tao, yon ay yung mga taong may likas ng talento. Mas mainam na gano'n ang hanapin nila, para naman wala silang pagsisihan sa hinaharap. Ngunit sa kasamaang palad, ilang taon na ang lumipas, magmula noong naghahanap sila ng mga bagong kaanib, na natili pa rin silang bigo na makahanap ng miyembrong pasok sa kanilang mga pangangailangan. Dahil sa ganoong pangyayari, minabuti na nilang itigil ang pagpapalawak ng kanilang samahan. Habang tumatagal kasi, mas lalo nilang nararamdaman ang pagbigat ng presensya ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi naglaon, may narinig silang usap-usapan sa baryo ng Mina ukol sa pag-usbong ng lahi ng mga tiktik. Ang unang nabalitaan nilang insidente sa lugar ay yung tungkol sa pagpatay ni Maria Labo sa pamilya nito. Tama kayo nang narinig. Nasa linya ng tiktik ang dugong nananalaytay sa katawan ng babaeng yon. Nang malaman naman nila Silvino ang tungkol dito, hindi na sila nagdalawang isip pa na hanapin ang babaeng yon. Una nilang ginalugad ay yung mga karatig lugar ng Mina kung saan doon naninirahan ang pamilya nito. Upang hindi naman maalarma ang tiktik na kanilang hinahanap, naging maingat sila sa pagpapakalat ng detalye. Hindi naglaon, nang marating na nila ang baryo kung saan naninirahan ang pamilya nito, palihim naman nila itong sinukol. Lahat ng pwedeng madaanan ay maigi nilang binantayan hanggang sa maihanda na nila ang lahat ng kinakailangan nilang hakbang. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw na yon, nagdesisyon na ang namumuno sa kanilang pangkat na kumprontahin ang nasabing pamilya. Nang marinig naman ni Silvino ang pasya nito, agad naman siya roong sumama bilang katuwang nito kung sakali mang may mangyaring hindi inaasahan. Sa kanilang paglalakad, naibahagi ni Agor sa kanya ang tungkol sa parusang naghihintay sa nilalang kung sakali mang mahuli nila ito. Ayon dito, ibibitin nila ang bangkay nito sa bayan na may nakatarak na punyal sa dibdib. Maglalagay din sila ng karatula na nakasabit sa leeg nito na nagsasabing, "Aswang ako, kinain ko ang pamilya ko." Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, wala naman doong naisagot itong si Silvino.
Alam niya kasing bawat sabihin ng pinuno nila, yun na yun at hindi na nangangailangan ng kanilang opinyon. Para sa kanila, wala naman yung problema, lalo pat itong si Agor ay nahanay sa mga antingerong babaylan. Napakataas ng respetong ipinapakita nila rito, kaya na may lahat ng gawain ito, binibigyan nila ng matinding respeto. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na nga nila nakita ang bahay ng pamilya ni Maria Labo. Pagsilay nilang sarado na ang tahanang yon, dali-dali naman sila roong lumapit, sabay mahinahong kumatok. Tao ho kami. Magandang gabi sa inyo. Pwede niyo bang buksan ang pinto? May hinahanap lang kaming panauhin. Bungad na wika ni Agor sa mga taong naninirahan sa bahay na yon. Matapos naman niya itong mailahad, matyaga naman silang naghintay hanggang sa bumukas na nga ang pinto ng bahay. Pagsilay naman nila sa loob, doon tumambad sa kanila ang isang matandang lalaking nanghihinana. Pag-abot naman ito ng gasera, agad naman sila nitong senenyasan na pumasok pero hindi nila yun ginawa. Kahit papano kasi, alam nilang nasa lugar sila ng kanilang kalaban, kaya pinili nilang maging maingat sa mga gagawin nilang pasya. Nang mapansin naman ng matanda ang kanilang pag-aalangan, agad naman yung nagboluntaryo na lumabas. Pagharap naman ito sa kanila, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na itanong ang kanilang mga kailangan. Sa kanilang pag-uusap, direktahan namang sinabi ni Agor ang tungkol sa kagustuhan niyang mahanap ang anak nitong si Maria Labo. Inamin din nilang malaki ang ginawa nitong kasalanan, kaya kinakailangan nitong harapin ang parusang nababagay sa kanyang ginawa. Dagdag pa ng pinuno nila na malakas ang kutob nito na nagtatago sa bahay na yon ang babaeng hinahanap nila. Dahil sa sinabi nito sa matanda, hindi naman ito maiwasang umalma. Ilang beses din itong inilahad sa kanila na wala ang anak niya sa lugar na yon, pero hindi naniniwala ang kanyang kasama. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng matandang hindi magpapalugi itong si Agor, doon na yun dahan-dahang umalma. Nag-iba na rin ang sagot nito sa kanila na parabang napakatapang na nito. Nang mapagtanto naman yun ni Agor, agad naman niya yung inihipan ng dasal, sabay lapit dito habang nagkukulay asul ang mga mata nito. Huwag mo kaming tatakutin, tanda. Hindi mo kami madadala sa ganyan. Nasaan na ang anak mo? Magsalita ka na, dahil hindi ko na uulitin ang tanong kong ito. Seryosong wika ni Agor sa kausap nito. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi ng kanilang pinuno, agad naman yung humugot ng punyal na nakatago sa bewang nito. Sabay akmang uundayan na sila nito ng saksak. Pagsilay naman ni Agor sa ginawa ng matanda, hindi na rin yun nagdalawang isip na humugot ng patalim. Habang nagkakaambahan ng dalawa, panay naman ang pagsigaw ng matandang yon na siyang naging sanhi upang magambala ang mga kadugo nitong nagpapahinga. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang namumula at nanlilisik nitong mga mata. Dahil sa kanyang nasilayan, agad naman niyang napagtantong aswang ang matandang yon. Kaya bago pa man ito sugurin ang kanilang pinuno, sinabuyan niya na yon ng tubig na dinasalan nila ng 7 araw. Paglapat naman ito sa katawan ng matanda, bigla naman yung umatungal ng napakalakas na siyang naging sanhi upang magkaroon na ng pagkakataon itong si Silvino na sugurin ito. Dahil sa bilis ng kanyang ikinilos,
Hindi na namalayan pa ng matanda ang mabilis niyang paglapit. Nang magkaharap na silang dalawa, agad naman niyang sinapak ang mukha nito, sabay sipa doon ng napakalakas. Hindi pa siya nakontento. Hinugot niya ang punyal na naroon sa kanyang bewang na siya namang ginamit niya upang undayan yon ng saksak sa may bandang tagiliran. Pagramdam naman ng matanda sa kanyang ginawa, doon na yon nagpumilit na magpalit anyo, subalit huli na ang lahat. Bago pa man kasi yon maging isang malaking baboy, bumigay na ang katawan nito dahil sa tindi ng pangontrang kumalat sa loob ng sistema nito. Pinilit pa ng matanda na tumayo, ang kaso lang sa bilis ng paglaganap ng manhid sa kanyang katawan, nabuwal na rin yon sa lupa. Maya-maya pa, nang mapansin naman nilang naghihingalo na yon, hindi na rin ito pinatagal pa ni Agor, matapos naman itong itarak ang kanyang punyal sa bungo ng matanda. Agad naman itong inutusan si Silvino na tawagin na ang mga kasama nila na nagbabantay di kalayuan sa bahay ng pamilya ni Maria. Pagdating naman ng mga ito, una namang bumungad sa kanila ay yung bahay na pinalilibutan ng napakabigat na presensya. Naliligalig na rin ang mga nilalang na nasa loob nito, kung kaya't imbis na magpakakampante, pinili na nila na maghanda. Sa isip-isip kasi nila noong mga oras na yon, lahat ng naninirahan sa bahay na yon, purong mga aswang. Hindi naglaon. Pagbukas naman ng pinto nito, bumungad sa kanila ang isang buong pamilya ng mga tiktik. Nang makumpirma naman ni Agor na kasama na doon si Maria Labo, hindi na rin yung nagdalawang isip pa na magbigay ng utos sa mga kasama niya. Maliban kay Maria, patayin niyo silang lahat. Wala kayong ititira kahit bata. Utos ni Agor sa grupo nila Silvinong naghahanda na. Nang marinig naman nila ang naging utos nito, dali-dali naman nilang hinugot ang kanilang mga armas, hudyat ng kanilang paghahanda. Matapos naman nila itong gawin, hindi na rin nagdalawang isip pa ang mga nilalang na sumugod sa kanilang kinaroroonan. Sa isang iglap, nagkaroon ng matinding paglalabanan sa lugar na yon, kung saan sa loob lamang ng ilang minuto, marami na sa panig ng mga tiktik ang namatay. Sa hanay naman nila Silvino, nanatiling malakas ang bawat isa sa kanila dahil na rin sa tulong ng mga mutyang kanilang tinatangan. Kalahating oras pa ang dumaan, nagpatuloy ang pakikipaglaban ng mga nilalang. Kahit anong gawin nilang pagsugod sa mga ito, patuloy yung nagsasama-sama para lamang maprotektahan ang nakatatanda nitong kapatid na si Maria. Gayunpaman, sa kabila ng ginawang yon ng mga nilalang, nanatili pa rin silang hindi ligtas mula sa mga kamay ng mga antingero. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapagtanto naman ni Agor na masyado na silang natatagalan sa pakikipaglaban sa mga ito. Napilitan na yung ilabas ang isa sa mga bukod tangi nitong mutya na tinatawag naman itong Diamante ng Nara. Sa katunayan, ang mutyang yon ay isa talagang pangil ng kidlat na bumaon sa puno ng Nara dahil sa isang matinding unos. Yun nga lang, sa katagalan na hindi yun nakukuha sa katawan nito, nagkaroon yun ng isang milagro na siya namang nagbigay buhay sa Diamante ng Nara. Sinasabi ng mga matatanda na ang ganoong uri ng mutya ay produkto ng dalawang mutyang nagkaisa. Napakadalang din itong makuha, gawa ng isang beses lamang nagkakaroon nun sa loob ng 500 taon. Balik tayo sa kwento.
Matapos naman itong malapatan ni Agor ng kaukulang usal, agad naman siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan. Nang maisakatuparan naman niya ito, una naman nilang napansin ay ang mabilis na pagbabago ng panahon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng mga nilalang na yon nang may lumabas na nagliliwanag na kadena sa mga hanging pumapalibot sa kanila. Mabilis nitong napuluputan ang kanilang mga kamay at binti hanggang sa dahan-dahan na itong bumalot sa kanilang buong katawan. Mabilis nitong pinigilan ang paghinga ng mga aswang, dahilan para mamatay yon pagkaraan ng ilang minuto. Nang mapansin naman ni Agor na nanghihina na itong si Maria, agad naman niya yung pinakawalan, maliban sa mga kapamilya nitong walang patid ng umiiyak at humihingi ng tulong sa kanila. Maya-maya pa, nang bawian na rin yun ng buhay, pwersahan naman itong ipinakita ni Agor sa babaeng kanilang pakay. Tingnan mo mga kamag-anak mo, Maria. Namatay sila para sa'yo. Ngayon, napapanahon naman na siguro para pagbayaran mo ang iyong mga kasalanan. Balita ko marami kayo rito sa mina. Kaya kung gusto mong hindi ka na mahirapan pa, sabihin mo kung nasaan ang mga pugad nila. Magiging pabor yun sa'yo. Dahil isipin mo, sabay-sabay kayong iihawin sa impyerno. Alam mong totoo ang tungkol doon, Maria. Kaya huwag ka nang magkaila pa. Wika ni Agor sa babaeng tiktik. Nang marinig naman ito ang sinabi ng kanilang pinuno, pilit naman yung nagpumiglas mula sa kanyang pagkakahawak. Mabuti na lang, bago pa man yun makatakas, naipako na yon ng 3 malalakas na buhay na selyo. Sa sobrang bigat ng presensyang bumalot sa mga katagang yon, muntik-muntika na itong ikasawi ni Maria. Mabuti na lang, napansin ito kaagad ni Silvino, kaya yun na rin ang nagtulong-tulong para ipagsawalang bisa ang mga selyong inilapat nila sa katawan nito. Matapos naman nila yung maisakatuparan, nadatnan nilang naghihingalo na itong si Maria Labo. Dahil dito, agad naman nila itong pinasok sa loob ng bahay nito upang maghanap doon ng lunas na pwede nilang maibigay. Kung hindi nyo rin kasi na itatanong, eksperto sa mga lunas ng kaliwa ang isang antingerong miyembro ng kanilang samahan. Kapag may kailangan silang gamutin na nilalang, yon ang una nilang nilalapitan. Habang gumagawa naman yon ng lunas, itinuon naman nila ang kanilang mga atensyon sa paglalabas ng lahat ng gamit na nasa loob ng bahay. Matapos naman nila itong gawin, agad naman nila itong sinunog nang sa gayoy hindi na yon kapitan ng mga itim na kaluluwa. Pagkatapos nilang gawin ito, nadatna naman nila si Maria na nasa maayos ng kalagayan. Sa halip din na magpasalamat yon sa tulong na ginawa ng kanyang mga kaibigan, pinagmumura pa sila nito at nang hindi pa yon nakontento, nagbigay pa yon ng mga sumpang halos hindi nila kayang masikmura. Dahil sa pangyayaring yon, imbis na maawa sila kay Maria, napilitan pa silang yon ay saktan. Pagsapak naman dito ng isa sa kanyang mga kasama, agad naman itong kinaladkad papalabas ng bahay habang sinasabihan na wala yung utang na loob. Pagkatapos kasi nila itong tulungan, ganun pa rin ang iginanti nito sa kanila. Gayunpaman, di naman nila masisisi itong si Maria, lalo pat alam ng babaeng yon ang kamatayang naghihintay sa kanya. Makalipas pa ang 10 minuto, itinali na ngayon sa 2 tipak ng kahoy na may pakrus na disenyo. Sinadya talaga yon ng pangkat ni Agor upang mas lalong mahirapan ang nilalang
sa sitwasyong kinakaharap nito. Maya-maya pa pag-atras naman nila dito ng bahagya, doon na yon sinimulang basahan ni Silvino ng sakdal na ipinataw nila rito. Ang pangunahing dahilan nila kung bakit nila dinakip si Maria Labo ay dahil sa naging kasalanan nito sa yumao nitong pamilya. Matapos naman itong mailahad ni Silvino, agad namang lumapit ang dalawa sa kanyang mga kasama na may bit-bit na sibat. Pagbigay naman ni Agor ng hudyat na sasaksakin na ang itaas ng tiyan nito, walang pagdadalawang isip naman nila yung ginawa. Isang beses lang yung nangyari pero nagbigay ito ng matinding dagok sa buhay ni Maria. Pinilit na rin itong magpumiglas mula sa pagkakatali ng mga antingerong yon. Ngunit sa kasamaang palad hindi sapat ang lakas nito upang yon ay tuluyang masira. Dahil dito, wala na ngang nagawa ang nilalang kundi ang umiyak ng umiyak sa harapan ng mga antingero. Maya-maya pa, nang akmang mawawala na yon ng ulirat, doon na ito sinunggaba ni Agor, bitbit ang isang matalas na punyal na may kakaibang disenyo. Bukod kasi sa kulay dilaw yon, may mga parang alambre din itong nakatali sa mga talim nito. Kung titingnan parang walang talim ang punyal, pero ayon sa kanilang pinuno, isa yung punyal ng anghel na pinagpasapasahan na sa kanilang pamilya. Hindi man yun gaanong matalim, nasisiguro nitong kaya nitong tumagos sa espiritu ng kahit na anong nilalang na minsang nagkaroon ng buhay. Pag-unday naman ito ng saksak sa dibdib ni Maria, agad naman yung tumagos sa likod ng dibdib nito na siya namang mabilis nitong ikinamatay. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman nilang kinaladkad ang labi nito patungo sa sentro ng baryo. Sa sanga ng puno ng sampalok, ibinitay nila ang katawan nito na may karatulang nagsasalaysay ng mga bagay na nais nilang iparating. Matapos nun, agad naman nilang nilisan ng lugar upang puntahan ang iba pa nitong mga kalahi. Bagaman wala silang nakuhang detalye kay Maria, malakas ang loob nila na sa lalong madaling panahon, matutuklasan nila ang pugad ng mga ito. Sa paglipas pa ng mga araw, naging mapayapa naman ang kanilang grupo. Bagaman may mga ginagawa silang bagay na may kaugnayan sa lahi ng mga tiktik, hindi pa rin nila kinalimutan ang magsaya. Wala naman itong problema para kay Agor, lalo pat mga piling kasama lang naman nila ang nakatuon sa paghahanap sa mga ito. Lumipas pa ang 2 linggo, nanatili pa rin silang walang hawak na detalye, kaya pinili naman nilang manatili sa baryo pansamantala. Akala nila tuluyan ng lumayas ang mga nilalang na yon dahil sa balitang nasagap ng mga ito, pero nagkamali sila. Isang hapon, habang nag-uusap-usap ang kanilang grupo, bahagya naman silang natigilan nang mapansin nila ang pagdating ng 2 nilang kasama. Ilang araw na rin yung naglilibot sa mga karatig lugar, kaya inaasahan naman nilang may dala itong impormasyon. Pag-upo naman ng mga ito sa kanilang harapan, tahimik lang naman nilang hinintay ang pagsasalita ng mga ito. Manoy Agor, natukoy na ho namin ang lokasyon ng 2 lahi ng mga tiktik na pinapahanap ninyo. Malapit lang sila rito sa mina. At sa tingin namin, 2 oras lang ang kinakailangan nating baybayin bago mapasok ang kuta nila. Kaya pala hindi natin sila nakikita ay dahil sa mga bagat na ikinalat nila sa mga baryong ating napupuntahan. Sa totoo lang, may tumulong sa amin para magawa naming matuklasan ang kanilang pinagtataguan.
Seryosong wika ng kasama nilang dumating. Nang marinig naman ni Agor ang sinabi nito, agad naman yung sumang-ayon habang sumasagot sa sinabi nito ng, "Mahusay ang ginawa ninyo. Sige, pwede na kayong magpahinga. Bibigyan ko kayo ng 1 araw para makabawi ng lakas at pagkatapos nun uusad na tayo patungo sa pugad ng ating mga kalaban." Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-utos naman nito sa kanila na maghanda na. Nang marinig naman nila Silvino ang sinabi nito, agad naman silang pumasok sa bahay na kanilang tinuluyan para kumuha ng mga armas. Iba't ibang uri ng sandata ang kanilang dinala noon, gawa ng base na rin sa salaysay ng kanilang kasama, binubuo ng maraming kaanib ang pugad ng mga nilalang na yon. Pagpatak naman ng gabi, habang nagpapahinga na ang lahat, patuloy namang naghahanda ang kanilang grupo sa nalalapit nilang pag-alis. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapaghanda na rin ang kanilang mga kasama, agad naman nilang nilisan ang lugar na yon. Sa kanilang paglalakad, maigi naman nilang pinagmasdan ang buong paligid upang hindi sila basta-bastang masisilayan ng mga tagapagmasid. Sa abot din ng kanilang makakaya, pinili nilang dumaan sa mga masusukal na lugar upang maging ligtas sila. Mabuti na lang, pagdating nila sa pugad ng mga tiktik, napansin naman nilang walang kaide-ideya ang mga ito sa presensya ng kanilang grupo. Dahil dito, agad naman nilang pinalibutan ang buong lugar at pagkasenyas na pagkasenyas ni Agor, walang pagdadalawang isip naman sila doong sumugod. Lahat ng mga nilalang na nakakasalubong nila, walang patid nilang pinapatay na siyang naging sanhi upang balutin ng takot at paghihinagpis ang buong paligid. Isipin ninyo may mga tiktik doong nagmamakaawa na sa kanila pero hindi nila ito pinagbigyan. Alinsunod sa utos ni Agor, lahat ng nilalang na nadatna nila sa lugar, walang patid nilang pinatay. Nataon naman noong walang gabunan ang lahing yon, kaya kahit anong gawin ng mga ito, hindi yon makalaban sa kanila. Sa hanay naman ng pangkat ng mga maninilang tiktik, sinusubukan naman sila nitong itaboy pero dahil sa lakas ng kanilang mutyang tangan, naging bigo ito. Ayon nga kay Silvino, kahit isang kasama lang nila ang humarap sa mga nilalang na yon, wala itong panama. Marami rin ang nagpumiglas upang maisalba ang kanilang mga buhay, ngunit sa bandang huli, tuluyan na rin yung namatay. Isang oras pa ang lumipas, nasa humigit 50 tiktik na ang kanilang napatay. Yung iba nagpupumilit pang magsitakasan pero naging imposible rin yun sa kanila. Matapos naman nilang malipol ang kabuuan ng mga nilalang, bahagya na muna silang nagpahinga upang tingnan kung may natitira pa bang buhay. Nga pala pinuno, pasensya na kayo kung ang mutya lang ni Agor ang naibahagi ko. Ayaw kasi ni Tandang Silvino na sabihin ng sa kanya para maiwasan ang basag mutya. Sa kanilang hanay kasi, tanging ang mutya lamang ni Agor ang hindi natatabla ng ganon. Sadyang mahirap kasing basagin ang anak ng 2 mutyang nagkaisa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Sa tinagal-tagal kasi nilang paglilibot sa mga lupaing malapit sa mina, halos hindi sila makapaniwala na gano'n na pala karami ang mga tiktik na naninirahan sa lugar na yon. Ang nakakatakot pa rito, malapit lang yon sa 2 bayan. Siyempre, bilang mga kumakain ng karne ng tao,
Napagtanto nilang maliban sa mga lugar na yon, wala na itong ibang pwedeng pagkuhanan ng kanilang mga pangangailangan. Makalipas pa ang 2 oras, matapos naman nilang magpahinga, agad naman silang naghukay ng mga libingan para sa mga nilalang na yon. Ang mga maninilang tiktik naman na nakipaglaban sa kanila, ipinakain nila sa mga balbal bilang parusa. Bago rin nila iwan ang nasabing pugad, siniguro nilang wala ng bakas ng mga tiktik na naiwan. Kaya nila yun ginawa ay para may iwas ang mga taong dumaraan sa lugar. Matapos nun, bumalik na rin sila sa kanilang mga tahanan para ipagpatuloy ang kanilang pangkaraniwang buhay. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, nagpatuloy ang kanilang paglilibot sa mga lugar ng mina kung saan napansin naman nilang hindi nagkaroon karami ang mga nilalang na napapaslang nila. Magpahanggang sa ngayon pinuno, kahit sobrang tanda na nitong si Silvino, nananatili pa ring sariwa sa kanyang alaala ang lahat ng mga nangyari, lalong-lalo na yung bukod tangi nilang grupo na dumakip kay Maria Labo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe ang lakas ng grupo na to. Alam nyo, sa tanang buhay ko, ngayon ko lang narinig tong grupo na to na nanghahanting ng mga tiktik o ng mga aswang sa Iloilo. Ganon sila katindi. Ako hindi ko alam to yung kwento na to tungkol kay Maria Labo, na sila pala yung dumukot. Kasi ang alam ko, isa sa mga kumakalat na kwento talaga ni Maria Labo, yun nga, bigla na lang siyang nawala. Pero dito hindi. Pinatay pala siya kaya siya biglang nawala. 'Di ba? So, di ko alam kung panibagong detalye na naman to sa talambuhay ni Maria Labo. Kasi bagong-bago to eh. Pero alam nyo ba, dito sa buong kwento, ang pinakapumukaw ng atensyon ko, yung mutya ni Agor. Grabe, ang lakas nun. Isipin ninyo yung mutya niya, 2 klaseng mutya na lumalabas lang tuwing 500 taon. Diba? So, ibig sabihin hanggang ngayon, di pa rin ulit lumalabas yan kasi anong taon lang to eh. Pero, hindi rin nasabi dito sa kwento kung kumusta na kaya yung grupo nila. Sana naging series to, no? Tapos, may isa-isa yung mga kakayahan nila. Kaso, hindi yata pwede yun kasi ayaw ipabanggit. Lalong-lalo na si Silvino, ayaw niya ipabanggit yung tungkol sa mutya niya kasi nga, takaw basag mutya. Pero itong kay Agor, napakatapang, binabanggit pa, di ba? Tapos sinabi niya pa kung saan niya pa nakuha. Sa Nara na tinamaan ng kidlat. Ganda sana kung may series talaga, kahit si Agor na lang, yun lang yung pakiusap ko kung sakali mang alam niyo yung nakaraang buhay nito, kung paano niya tinangan yun, tsaka kung saan niya nakuha, di ba? Kasi bihira nga lumabas na mutya tapos siya meron. Ganda nito. Pero isa lang kasi yung sinin sa atin eh. Pero yan nyo, siguro, kung sakasakali man, no? Kung nakikiramdam yung nag-send nito, no? Kung meron na kwento sa'yo yung mga kahalululuhan mo tungkol dito kay Agor, padala mo lang yan, ilalapag natin yan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.